Agad akong tumakbo papunta kay Lauren, na ngayon ay tumatalon na sa gitna ng track. Go babe! Woo! Rinig ko ang sigawan ng lahat habang tumatakbo ko, pero mas lamang ang boses ni Adam sa lahat. Go mommy! Faster! Cheer ni Lauren sa akin. Pumapalakpak siya nang malapit na ako. Hinihingal kong iniabot sa kanyang stick at kaagad naman siyang tumakbo papunta sa finish line, kasabay ang iba pang mga bata. Pinanood ko siyang tumakbo. Napatalon ako at agad na pumunta sa finish line nang makitang siya ang naunang umabot roon. Kaagad ko siyang kinarga at hinalikan. Ang galing naman ng baby ko! Tuwang-tuwang saad ko at hinalikan uli ang pisngi niya. Dahil sa una naming panalo, mas gusto pa ni Lauren na sumali sa iba pang games. Pinagbigyan ko naman siya sa gusto niya dahil hindi ko kayang alisin ang ngiti sa mukha niya, lalo na at nakikita kong nag-i-enjoy talaga siya. Sumali kami sa ibang games. Ganoon rin si Sheena. Tuwang-tuwa naman si Lauren dahil nananalo kami. Kung hindi first place ay second place. O hindi kaya ay third place ang award na nakukuha namin. It's a great achievement nevertheless. Pagdating ng lunch, tuwang-tuwa ang mga bata dahil sa dumating na food cart na puno ng mga pagkain na gustong-gusto ng mga bata. Sumabay kaming kumain kina Sheena. Nasa iisang table lang kami. My daddy and I are gonna sing Lauren. How about you? Tanong ni Asil habang kinakagat ang hawak na fried chicken. We're gonna sing too. Masiglang sagot naman ni Lauren sa kanya. Binaba ni Asil ang hawak na manok at nagtatakang tumingin kay Lauren. Nagtaka rin si Lauren sa inakto ni Asil. Where's your daddy? Aren't you gonna sing with him? Puno ng kuryosidad ang tono ng boses niya. Nagkibit balikat si Lauren at ngumiti kay Asil. Nadurog ang puso ko sa nakitang reaksyon ni Lauren. Ramdam ko ang pinatatag niya ang sarili niya. I don't have a dad, Asil. Sagot ni Lauren at nagpatuloy sa pagkain. I'm sorry. Hingi ng paumanhin ni Sheena sa akin. Hinawakan niya ang kamay kong nasa ibabaw ng table at ngumiti ng bahagya sa akin. It's okay. I gave her a small smile. I heard Adam clear his throat and stood up. Napatingin kaming lahat sa kanya. Come on, bud. Let's talk to Tito Lawrence. Saad niya na nagpakabog ng dibdib ko. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko at agad na nanlamig ang mga palad ko. Imposible namang iisa lang ang Lawrence na kilala ko at kilala niya, hindi ba? Maraming Lawrence sa buong Pilipinas. Imposibleng siya ang Lawrence na yun. He's here? Excited na tanong ni Asil sa ama. Yup, he just texted me. Sagot naman ni Adam. Kaagad namang tumayo si Asil. Bumaling naman si Adam sa amin. Puntahan ko lang. Tumango naman si Sheena. Okay. Balik kayo before the performance, okay? Yeah. Sagot naman ni Adam at hinalikan muna sa sintido si Sheena bago umalis. Sinundan lang namin sila ng tingin hanggang sa kuhanin ni Sheena ang atensyon ko. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Sheena. Pasensya nga pala sa tanong ni Asil kanina ha? Kaagad naman akong umiling. No, it's okay, Sheena. Maybe he's just curious kaya gets ko. She apologetically looked at me, but I just smiled at her. Nang tignan ko si Lauren, tahimik lang siyang kumakain at parang nawala ng gana. Napabuntong hininga naman ako at hinaplos ang ulo niya. Napatingin siya sa akin. Are you okay? Mahinang tanong ko. Yeah. Sagot niya at pilit na ngumiti sa akin. Kahit nakangiti siya, ramdam kong hindi siya okay. Niyakap ko na lang siya at tinalikan ng tuktok ng ulo niya. A minute before the performance, Adam and Asil came back. Oh, where's Lawrence? Tanong ni Sheena at sumilip sa likuran ni Adam. He's busy with an important call. Sagot ni Adam. Hindi ko na lang pinansin ang pinag-uusapan nila at pilit itinuon ang buong atensyon sa MC na ngayon ay nagsasalita sa harapan. Good afternoon everyone! Nag-enjoy ba ang lahat? Tanong nito at itinuon ang mic sa harapan. Yes! Sabay-sabay na sagot ng mga bata. Wow! Ang energetic naman ng mga babies. Does that mean you're all ready to show your talents? Kagaya kanina, itinuon niya ulit ang mic sa harapan. Sumigaw ang mga bata at halatang excited na. Who's going to volunteer? Natahimik ang mga bata, pero narinig ko na lang na pumapalakpak ang MC dahil sa tuwa. Wow! We have a beautiful volunteer! Saad ng MC. Come here, baby girl!
Napanganga na lang ako nang makitang naglakad si Lauren papunta sa stage. Kahit nagulat ako sa nangyari, sumunod na lang ako sa kanya. Hinawakan ko ang kamay niya habang umaakyat kami sa hagdan na nasa gilid, hanggang sa tumayo kami sa gitna ng stage. Mas kabado pa ako kaysa sa anak ko. "Hey baby girl!" Lumapit ang MC sa amin at lumuhod sa harapan ni Lauren. "What's your name?" Hi! Bati ni Lauren at hinawakan ng mic. "My name is Elizabeth Lauren Delgado, and this is my mommy." Bumaling siya sa akin. "Ang ganda naman ng lahi niyo. Sana kami din." Saad ng MC kaya nagtawa na naman ang iba dahil sa sinabi niya. Maging ako ay natawa na rin. "What are you gonna show up, Lauren?" Tanong ng MC. "We're gonna sing po," sagot ni Lauren. Palihim naman akong pumunta sa gilid ng stage kung saan ang sound operator, para ibigay ang -1 ng kakantahin niya ngayon. Pagkatapos ay bumalik ulit ako sa gitna kung saan ko iniwan si Lauren. Nasa gilid na ang MC kung nasaan ang podium. Natahimik ang lahat nang magsimula ng kumanta si Lauren pagkatapos mag-umpisa ng music. "When tomorrow comes." Natahimik ang lahat nang magsimulang kumanta si Lauren. Sobrang ganda ng boses niya. Hindi ko maalis ang mata ko sa bawat buka ng bibig niya habang kumakanta at ang nagniningning niyang mga mata. "I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know." Narinig ko ang singhapan ng mga manonood. Halata ang pagkamangha sa mga itsura nila. Proud na proud ako habang pinapanood si Lauren na kumakanta. "When tomorrow comes." Tumingala siya sa akin kaya lumuhod ako sa harapan niya at itinapat ang bibig ko sa mic. "Tomorrow comes, tomorrow comes." Nagsabay kami sa pagkanta. "And though the road is long, I'll look up to the sky." Pagkanta ko, ngumiti si Lauren sa akin at ramdam kong proud rin siya sa akin, sa mommy niya. Tumingin ako sa audience at nakita sina Sheena na nakangiti habang nakatingin sa aming mag-ina. Masigabong palakpakan ang pumuno sa buong gym matapos naming kumanta ni Lauren. Napangiti ako at ganoon din siya. Hinawakan namin ang kamay ng isa't isa at sabay na nagbow sa gitna ng stage. Kinuha ko muna ang cellphone ko mula sa sound operator bago kami bumaba. Pagkababa namin, kaagad kaming dumiretso sa bleachers kung saan kami nakaupo kanina. "Wow! Ang galing niyo naman!" Salubong ni Sheena sa amin habang pumapalakpak nang makarating na kami sa bleachers. Ngumiti naman ako at nagpasalamat. "I love your voice, Lauren!" Masayang wika ni Acil. Ngumiti naman si Lauren sa kanya. "Thank you, Acil!" Nabalik ang atensyon naming lahat sa stage nang magsalita ulit ang MC. Umupo kami at hinintay ang sasabihin niya. "Okay, since Lauren, our beautiful girl with a beautiful voice, who absolutely inherited it from her mother, volunteered," saad ng MC na nagpupula ng pisngi ko. "Susundin na natin ang program." The people laughed. Tiningnan ng MC ang hawak na papel na sa tingin ko ay kopya ng program. "Okay, it says here she will be the next to perform. A round of applause, please." Kaagad akong napatingin kay Acil, na ngayon ay nakangiting naghihintay sa daddy at mami niya na tumayo. May hawak na gitara si Adam, na ngayon ko lang napansin. Ngumiti ako sa kanila. "Good luck!" Saad ko at itinaas ang dalawang kamao para i-cheer silang mag-anak. "Thank you!" Kinakabahang saad ni Sheena, samantalang hindi ko naman makitaan ng kahit na anong kabang mag-ama. Sa katunayan nga, mukhang mas excited pa silang dalawa kaysa sa kabado. Pumapalakpak kami habang sinusundan ng pamilya nilang umakyat sa stage. Kumuha ng mic stand si Adam at inayos yon sa gitna ng stage. Samantalang si Sheena at Acil naman ay may hawak na mic. When Adam started to strum his guitar, my phone vibrated. Kinuha ko iyon mula sa bulsa ng suot kong pantalon na napakunot ang noo ko nang makitang may tumatawag na hindi pamilyar na numero. Tiningnan ko si Lauren at nakita kong nakangiti siyang nanonood kina Acil sa stage. Mahina ko siyang kinalabit sa balikat dahilan para lingunin niya ako. "I'll just answer this call, Lauren. Stay here, okay?" Saad ko sa kanya. Tumango naman kaagad siya sa akin. "I'll be back, okay?" Nang tumango ulit siya ay umalis na ako at lumabas ng gym.
Hindi ko pwedeng sagutin ang tawag sa loob dahil sobrang ingay. Pagkarating ko sa labas, ilang di pa lang ang layo mula sa labas ng gym, walang pagdadalawang isip kong sinagot ang tawag. Hello? Is this Miss Delgado? Tanong ng kung sino sa kabilang linya. Kumunot ang noo ko sa tanong niya. Hindi pamilyar sa akin ang boses niya. Oo, ako nga. Sagot ko kahit na naguguluhan. Are you the relative of Mr. Eduardo Delgado? Hindi ko alam pero kaagad akong kinabahan at napalunok ng laway. Napatingin ako sa paligid at hindi alam ang gagawin. Ma'am? Pagtawag niya sa akin mula sa kabilang linya, ang nagpabalik sa akin sa wisyo. Yes. Yes, I'm his daughter. Bakit po? Ano pong nangyari sa daddy ko? Kinakabahan kong tanong sa kanya. I'm Nurse Isabella from Bordeaux Medical Hospital. Your father was brought here a minute ago because of a heart attack. Saan niya? Unti-unting nang labo ang mga mata ko dahil sa luha. Nilalamo ng sobrang kaba ang puso ko. Pupunta po ako dyan. Nagmamadaling saad ko at kaagad na ibinaba ang tawag. Walang ano-ano'y mabilis akong naglakad paalis hanggang sa natigilan ako nang makarating sa front gate ng eskwelahan. Napapikit ako sa inis sa sarili nang muntikan ko nang makalimutan si Loren. Hindi ko naman siya pwedeng iwan ng mag-isa rito. Kaagad akong pumihit pabalik sa gym para isama si Loren sa ospital. Pagkabalik ko sa loob ng gym, nakita kong nagpapalakpakan na ang mga tao. Kaagad kong hinanap si Loren at nakita ko siyang nandoon pa rin sa pwesto kung saan ko siya nakita kanina. Kaagad ko siyang nilapitan at sakto namang kalalapit lang din ng mga Lankov. Nagtaka sila nang makitang kakalapit ko lang sa kinaroroonan ni Loren. Oh, saan ka galing, Julia? Tanong ni Sheena. May tumawag kasi sa akin mula sa ospital. Nasa ospital kasi ang daddy ko ngayon at kailangan na naming umalis. Saad ko. What happened to Grandpa, Mom? Tanong ni Loren. Hinaplos ko lang ang ulo niya at ngumiti. Ganoon ba? Nag-aalalang tanong ni Sheena. Sige, ako na ang bahalang magsabi sa teacher nila. I hope that your dad's fine. Thank you, Sheena. Saad ko. Ngumiti naman siya sa akin. Mauna na kami. Saad ko. Paalis na sana ako nang biglang nagsalita si Adam. Is Loren allowed to go there? Napalingon ako sa kanya at pagkatapos ay napatingin ako kay Loren na ngayon ay nakahawak na sa kamay ko. Nag-alinlangan akong tumingin sa kanila. I'll just text Edna to fetch her there. Sagot ko nang maalalang iwan na lang kay Edna si Loren. Baka may makuha pa siyang sakit sa ospital kapag dinala ko pa siya doon. At paniguradong pagagalitan ako ni Daddy kapag dinala ko si Loren. Tsaka hindi rin naman siya pwede doon. Who's Edna? Tanong ni Adam. Kahit nagtataka ako sa pagtatanong niya ay sinagot ko pa rin ang tanong niya. Tagabantay ni Loren kapag may trabaho ako. Stop asking her questions, Adam. Kailangan na nilang umalis. Saway ni Sheena sa asawa. Kumunot naman ang noo ni Adam nang lingunin ng asawa niya. Napalunok ako sa kaba dahil mukhang ako pa ang magiging dahilan ng pag-aaway nila. It's okay, Sheena. Sagot ko at kabadong ngumiti sa kanilang dalawa. Mauna na kami. Paalam ko ulit. Tumango naman siya. Ngumiti muli ako sa kanila bago ako tumilikod para makaalis na kami ni Loren. Bye, Loren. See you. Rinig kong paalam ni Asil kay Loren. Goodbye, Asil. Pagkarating namin sa gate, kaagad kong kinuha ang cellphone ko para tawagan si Edna. Tahimik lang na nakatayo si Loren sa tabi ko at hindi nagsasalita. Habang hinihintay na sagutin ni Edna ang tawag ko, napatingin ako sa kulay itim na mamahaling sasakyan na dumaan sa harapan namin papasok sa loob ng eskwelahan. Hindi ko makita kung ano ang nasa loob dahil sobrang tinted ng bintana ng sasakyan. Nawala ang atensyon ko sa sasakyan nang makita kong may humihila sa suot kong t-shirt. What happened to Grandpa, Mom? Is he okay? Nag-aalalang tanong ni Loren. Ngumiti ako at lumuhod sa harapan niya. Hinaplos ko ang buhok niya. Ganoon din ang noo niyang nakakunot. Grandpa's in the hospital, sweetie. The doctor's really taking good care of him. So don't worry, okay? Malumanay kong saad sa kanya. Tumango naman kaagad siya. Hinalikan ko muna siya sa noo bago tumayo at sinubukan ulit na tawagan si Edna. The number you're calling is out of reach. Please try again later. Napahinga ako ng malalim ng ilang beses ko nang tinawagan si Edna at ilang beses na din niyang hindi sinasagot ang tawag ko.
Hindi ma-reach yung cellphone niya. Nag-text na lang ako sa kanya na kunin si Lauren sa Bordeaux Medical Hospital, oras na mabasa niya ang text ko. Pagkatapos kong ma-send ang message kay Edna, naghanap na ako ng masasakyan papunta sa ospital. Hindi rin naman nagtagal ay may tumigil na sasakyan sa harapan namin. 30 minutes later, we reached the hospital. We are about to walk inside when a guard stopped us. Hindi po pwede ang bata sa loob. Saad ng isang matandang guard sa akin. Napahinga ko ng malalim. Dapat bang iniwan ko na lang siya kina Sheena kanina? Pero kasi nakakahiya naman kung iiwan ko si Lauren sa kanila. Sandali lang po kami. Saad ko pero kaagad ding umiling ang guard sa akin. Pupuntahan ko lang po ang daddy ko na na-ospital dito. Titingnan lang po namin at aalis din kaagad. Pagdadahilan ko. Pasensya na po ma'am pero yan po kasi ang policy ng ospital. Saad ng guard. Tumango lang ako sa kanya at napatingin kay Lauren na ngayon ay nakatingala na sa akin. I'll stay here and wait for you, mommy. Saad niya na nagpabigla sa akin. Kaagad akong umiling. No, baby. Hindi kita iiwan mag-isa rito. We'll wait for Tita Edna, okay? Saad ko. Tumango naman siya. Hinawakan ko ang kamay niya pagkatapos ay dinala ko siya sa isang malapit na waiting shed. Binuhat ko si Lauren para makaupo siya. Kinapa ko ang likuran niya at naramdaman kong basa iyon dahil sa pawis. Kumuha ako ng isang bimpo mula sa dala naming bag at inilagay iyon sa likuran niya. Kumuha ulit ako ng isang bimpo para punasan ang namumuong pawis sa noo at leeg niya. Ibinigay ko sa kanya ang tumbler habang inaayos ang buhok niyang medyo nagulo. Ayos ka lang, nak? Tanong ko sa kanya. Ilang minuto na kaming nakaupo rito at ilang mga pasahero na rin ang nakasakay na. Pero nandito pa rin kami. Wala pa rin akong natatanggap na text o kahit tawag mula kay Edna. Sobrang tirik na rin ang araw dahilan para pagpawisan ako ng sobra. Yeah, sagot niya at nagtatakang tumingin sa akin. Where's Tita Edna? Grandpa might be alone at the hospital, mommy. Napabuntong hininga ko nang maalala si Daddy. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin sumasagot si Edna sa mga tawag ko. Nag-aalala na ako kay Daddy. At baka kung ano nang nangyari sa kanya. Binalaan na ako ng doktor niya dati na baka mas makaapekto sa kanya kung magkakaroon ulit siya ng heart attack at baka hindi na niya kayanin pa. Ma'am? Napalingon ako at nakahinga ng maluwag nang makita si Edna. Ay, buti naman at nandito ka na. Saad ko at inayos ang dala kong bag. Bakit hindi ka nga pala sumasagot sa tawag ko? Pagkuway tanong ko sa kanya. Nakita ko namang napakagat siya sa lab na. Pasensya na ma'am, wala po kasing signal sa pinuntahan ko. Sagot niya. Tumango ako sa kanya at bumaling kay Lauren na nakita kong humihikab na. Lumapit ako kay Lauren at tumingin naman siya sa akin. Baby, you'll go with Tita Edna, okay? Umuwi muna kayo sa bahay kasi pupuntahan ko pa si Grandpa sa loob. Paliwanag ko sa kanya. Tumango naman siya. Say hi to him for me, mommy. Inaantok niyang saad. I will. Nakangiting sagot ko sa kanya. Hinaplos ko muna ang ulo niya bago ako bumaling kay Edna na nanatiling nakatayo sa likuran ko. Dumiretso na kayo sa bahay at i-text mo ako oras na makarating na kayo. Doon ka na rin matulog sa bahay baka kasi hindi ako makauwi ngayong gabi. Basta tatawag ako kung ano man ang balita dito, okay? Saad ko sa kanya habang ibinibigay ang dala kong bag sa kanya. Yes po. Ikaw na ang bahala kay Lauren ha? Alam mo na ang dapat mong gawin. Saad ko. Lumingon ako kay Lauren. Makinig ka kay Tita Edna, okay? Opo. Good. I kissed her forehead and bid my goodbye to them before I go inside the hospital. Napalingon ako sa kinaroroonan nila at nakitang pasakay na sila ng tricycle. Hinintay ko munang makasakay sila at makaalis bago ako dumiretso sa nurse station. Nasaan ang room ni Mr. Eduardo Delgado? Magalang kong tanong sa isang babaeng nurse. Napatingin ako sa nameplate niya at nakitang Isabel ang nakalagay doon. Tingin ko ay siya ang kausap ko kanina. Wait lang po ma'am ha? Saad niya tiningnan ng computer. Ilang segundo lang ay tumingin siya sa akin. Room 304 po ma'am, second floor. Thank you. Saad ko at kaagad na tinungo ang elevator para pumunta sa second floor. Pagkatapos tumunog ng elevator ay bumukas ang pinto. Kaagad akong lumabas sa elevator at hinanap ang kwarto ni Daddy.
3 kwarto mula sa elevator. Sa kanang bahagi ng west wing ng ospital ay nahanap ko ang kwarto ni Daddy. Sakto ring kalalabas lang nang sitingin ko ay doktor na tumingin sa kanya pagkahanap ko sa kwarto. Ako po yung anak niya. Saad ko nang makita kong nagtaka ang doktor sa presensya ko. Tumango naman siya. Binuksan niya ang chart na dala at may binasa roon. Kinabahan ako nang tumingin siya sa akin. Napalunok ako nang magtama ang mga mata naming dalawa. Walang kahit na anong mababakas na emosyon sa mukha niya, maliban sa pagiging seryoso. I'm Dr. Bordeaux. Seryosong pakilala niya sa akin. I'm the one who checked your father after he was brought here. It says that his medical history, that he was in a coma for a few months, 6 years ago because of a heart attack. Dahil sa sobrang seryoso at lalim ng boses niya, para na rin tuloy akong aatakihin sa puso. Yeah, I cleared my throat. That's right. Napalunok ulit ako. Is there any reason you can think of why he triggered his heart attack again? Stress, sudden changes of emotions? Lumikot ang mga mata ko at hindi makatingin sa kanya. Nag-iisip kung ano nga ba ang posibleng maging dahilan ng pag-atake niya sa puso. Umiling ako nang walang mahanap na maaaring posibleng dahilan sa nangyari. Your dad already been in a coma because of heart attack, and he has a heart attack earlier. The next time will be the worst, and it might be his last. We only have one life, so we must take care of ourselves, especially with our heart. Saad niya na nagpakaba sa akin. He's doing fine, and he needed a lot of rest right now. We'll run some tests, and if the test results are fine, maybe the day after tomorrow he can go home. Tumango naman ako. Thank you, Doc. It's my job, Miss Delgado. Sagot niya. Hilaw naman akong napangiti. Nang hindi ako magsalita ay tumalikod na siya at nagsimulang maglakad paalis. Hahakbang na sana ako papunta sa pintuan ng kwarto nang bigla siyang humarap at magsalita. And please, keep him away from stress. Saad niya habang nakataas ang hintuturo niya. Kaagad akong tumango. Yes, Doc. I'll be back tomorrow to check on him. He said, and after that I took my leave. Pumasok ako sa loob ng kwarto ni Daddy. Napasandal ako sa pintuan nang makita siyang nakahiga sa kama at tulog. Nanikip ang dibdib ko nang bumalik sa alaala ko ang nakaraan kung saan nakita ko siyang ganito ang kalagayan noon. Pinikit ko ang mga mata ko at pinilit na makatayo ng maayos sa kabila ng panlalambot ng mga tuhod ko. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa kama niya at naupo sa isang upuan na nasa gilid ng kama. Hinawakan ko ang kamay niya at tiningnan ng payapa niyang mukha. Napangiti ako ng bahagya at nagpasalamat sa kanya dahil niligtas niya si Daddy at hindi pinabayaan. Matapos ang ilang minutong tahimik na pananatili sa kwarto, ay napagdesisyonan kong lumabas at pumunta sa cafeteria para bumili ng tubig at pagkain. Hindi pa rin nagigising si Daddy hanggang ngayon. Nag-aalala na ako kung ano ang nararamdaman niya, pero kailangan kong maging matatag. Nakatingin ako sa menu ng cafeteria at pumipili ng pagkain. Nang may malanghap akong pamilyar na amoy na dumaan sa likuran ko, natigilan ako at naniga sa kinatatayuan. Unti-unting nalaki ang mga mata ko at napaawang ang mga labi. Dahan-dahan akong lumingon sa likuran ko at mabilis na inilibot ang paningin sa paligid nang wala akong makitang tao roon. Kung saan-saan dumako ang paningin ko pero wala akong makita kahit anino niya. He can't be here. It can't be him. It's impossible. Miss, anong bibilhin mo? Napalingon ako sa tindera at tipid na ngumiti bago sinabi ang gusto ko.